Welcome back again sa ating YouTube channel, guys. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please kindly support my YouTube channel. Maraming salamat po. So tara, samahan nyo ako sa aking pagdadive ngayong araw na ito. Afternoon dive tayo dito. So tara, languin natin. Lalawin pa natin yung spot kung saan medyo malayo-layo pa, kasi wala tayong bangka dito. So ang ganda ng dagat, ang linaw ngayon, ganda ng visibility. So pagkarating natin sa spot natin, load muna tayo ng spear gun natin. So dito gumagamit ako ng load assist para mas mabilis ikasa or mas magaan hatakin yung goma natin. Ang ganda ng visibility ng dagat. So setup muna natin yung ating breakaway setup sa ating spear gun. Ikabit natin. So dito parang clip lang siya, kaya madali lang. So after makabit natin, nag-dive agad tayo. So dito guys, may nakita akong grouper. Kung makikita nyo yung malapad na coral, nandun siya, sumuot or pumasok. Tara, hanapin natin. So dito marami na ding dive tayo, pero walang nagpapakita. Buti nilang nakita natin to, itong marbled grouper. Ang tawag sa banton, bantuyon. Napakasarap na isda, napakalinamnam, napakasarap sa buwan. So nakita ko na siya. So tinutukan ko, pwesto muna, at ayun, nasa batuhan. Ayun, sapol, bantuyon, local name in Banton. Shout out kay John Mar Ilaya, Davao de Oro Spiro. Maraming salamat po. A good size na rin na grouper to. Medyo malaki na. Ito ang mahirap pag naka-breakaway setup ka. Kung malakas yung current, dito malakas yung current, kaya medyo mahirap pag ganon. So eto na siya, na ano natin, na bullseye. A good size marbled grouper. So napakaamo siya nung pinana natin. So pagkatapos nito guys, sobrang lakas na yung agos. Umuwi na rin ako. So hindi na tayo nagtagal ng dive dito sa dive na ito. So umuwi na rin ako. Hindi na natin makaya yung agos. So at least nakahuli pa tayo ng isa. So pagkalipas ng isang araw, dive ulit tayo. Nagdayo tayo dito guys. Medyo gumamit tayo ng motor para makarating dito sa spot na to. Dito ang kalma ng dagat. Ang ganda ng sunrise. So kung mapapansin nyo, so medyo madilim pa yung ilalim. So tara, samahan nyo ako ulit sa ating dive na ito. So pagka warm up natin ng ilang dive sa mababaw, so nakikita ko ng grupo ng slick unicorn at mga surgeon fish. So nag-dive ako para makahuli na tayo ng pang-ulam. Medyo good size na rin to, pero medyo maliliit, hindi yung
mga good target natin. Pero good size na rin. Pwede naman pang ulam. So lingon-lingon muna sa paligid. Baka may makitang dragon. So ayan sila, nakasaunhan. Dito makikita nyo, ang daming dalagang bukid. Yung malalaking dalagang bukid, yung lumalaki, yung dilaw, yung buntot. So hindi natin yan yung target. Ang target natin ay yung Slack Unicorn. So ayun, yung mga black sa unahan ng mga dalagang bukid. So pagka ano natin ng range nung isa, so tinira natin, baka tirahin pa ng iba. Ayun, buti lang tinamaan. Along range shot ito, pero tinamaan pa natin kasi good yung movement niya. Medyo mabagal, kaya tinamaan pa natin. Medyo nasa buntot yung tama. Ang lalim ng dinadive natin is siguro nasa 10 to 15 meters. Ang lalim na ito. So after na malagay natin sa stringer, dive ulit. Same spot pa rin tayo. Kukuha muna tayo ng pang-ulam para kahit hindi na tayo tira ng maliliit mamaya kasi big hand tayo. Malalaki yung hinahanap natin sa araw na ito. So nandito naman yung mga Sodion Fish at Slick Unicorn. So kuha pa tayo ng isa. Makadalawa tayo, okay na, pang ulam na. Pero mukhang nabulabog na natin sila. Ayaw na lumapit. So tayo ang lalapit. So hindi, hahayaan muna natin sila. At least meron na tayong huli. Goods na rin yon. So dito, umangat na tayo. Pero biglang may nakita akong nanonood pala sa atin or minamasdan tayo ng kanina pa. So ayun, lapu-lapo. So tara, tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Ayun, sapol. Good size na lapu-lapo na rin to. Nasa 1 kilo. 1 kilogram on scale. So sinabit pa yung line natin dito. Mukhang tumagos sa bato. Napakalapit kasi nung tinira natin. Buti lang madaling natanggal natin yung shop natin. Hindi na tayo pinahirapan pa. So a good size lapu-lapo. So, sama natin sa unang huli natin. Lagay muna natin sa stringer. Pwede na rin to. So, dito habang linalagay natin sa stringer to, may bigla akong nakita. Isang malaking isda. So, binilahan ko agad yung paglagay sa stringer natin. So medyo malayo pa naman siya, pero napansin ko na siya kasi maganda yung visibility. At eto na nga, pagkalod natin ng spear gun, sinisiran ko agad siya. Kunting gamit ng pinagbabawal na technique. Hand sign, squid hand sign. Ito yung kadalasang ginagamit sa mga tangige. So ayun, a great barracuda. So buti na lang napansin tayo, lumapit. So what's this? Sapol.
Mukhang na stone shot natin, pero hindi pala. Pagka ano natin sa surface, malapit na tayo, biglang kumuha ng line sa atin to. Ayun. Kumuha pa ng line. But akala ko hindi na makakagalaw ng ano. Pero hindi yung masyadong maraming line yung kinakuha niya. Pero medyo na spine shot siya natin. So okay na rin to. A great barracuda. Etong isdang ito, dapat maingat tayo pag pinapana or nakakahuli tayo. Kasi napakatalas ng ngipin nito. Or talagang may mga kwento na pag na pana mo daw siya or na bulabo siya, may time na bumabalik siya, umaatake ng tao. Sabi nung mga matatanda natin. So eto medyo malaki to, kaya iningatan ko talaga siya dahan-dahan. At eto nga nangyari, medyo lumalaban pa. At eto, habang malapit na sa atin, biglang kumuha ng line sa atin. So ayun, kumuha ulit. Medyo malakas pa, pero hindi na masyadong mahaba yung kinukuha niya. Pero ingat-ingat na din para hindi tayo makagat or antalas pa naman ng ngipin nito. Kaya pinagod ko muna talaga siya bago ko mahawakan or ma-secure natin tong isdang ito. Kasi sa pag-ingat na rin natin, baka kamay natin ang makagat or biglang humarap sa atin at kumagat sa atin na ito. Napakatalas pa naman ng ngipin to. So dito pagod na, ilang oras din nating pinagod. So dito mukhang medyo pagod na talaga siya. So pagkahawak ko, biglang pumigwas ulit. Ayun. Pero di ko na binigyan ng line kasi alam kong pagod na. So nalapitan ko, hinawakan ko agad. Ayun. Secured. Thank you, Lord. Great barracuda. Amazing. Tingnan nyo. Kaya maingat natin yan ano to. Alinapitan. Tingnan mo yung ngipin niya. Ang talas na ito kung hindi ka maingat. Kaya pinagod muna natin siya. Thank you, Lord. Ito, pinatay muna natin yung isda. Kasi medyo malakas pa. May lakas pa siya, baka makagat tayo. At least secured na natin yung isda. Nahawakan na natin. So, patayin muna natin para hindi masyadong ano na. Ayun. Great barracuda. Ito na siguro yung pinakamalaking huli ko na barracuda sa buong spearfishing activities natin. So, para mas secured, sinaksak ulit sa gitna ng mata niya, sa may utak niya, para sure na patay na talaga siya. So ayun, mukhang hindi na gumagalaw. So after dito, nakailang dive pa tayo, kaso wala na talagang nagpapakita. Kaya we decide to go home na. Okay na rin to. At least eto yung huli natin, 3 piraso. May pang ulam, may pambenta pa. So umuwi na tayo. Nandito na tayo sa
binabaan natin kanina. So maraming salamat nga pala sa walang sawang nanonood ng ating mga video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please kindly support my YouTube channel. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa susunod na ating video. Maraming salamat po. Ito ang channel kung saan makakakita ka ng spearfishing activity. Mel Spearfishing TV. So again, maraming salamat po sa ating mga nanonood. Hanggang sa muli sa ating video.